Yo, what up sa inyo dyan? Tara, pag-usapan natin itong patungkol po sa 5 Chinese na nagkukunwari daw pong umanong Pinoy. Okay, pag-usapan natin yan kung saan sila na-aresto ha. Talaga pong mabigat po itong mga usapin na ito hanggang ngayon na talagang hindi po manamnam ng marami po natin mga kababayan. Kung gaano kasama, kabigat ang pagiging pro-China. Ha? Marami, baka mag-react na naman. Ba? Sabihin yung damit mo nga China, no? Pinapaunahan na po natin kayo na sabihan bago kayo magpatuloy sa panonood ng video po natin. Tayo po ay hindi pro-China, tayo po ay pro-human being, guys, no? Karapatang pantao, mas mahalaga po ang nakararami ang tinitignan po natin. Tayo po yung mga Pilipino sa bansa. Interest po ng bansang Pilipinas ang tinitignan po natin. Dapat hindi ang interest po ng China. Magamat hindi natin sila gustong awayin, no? Kalabanin. Pero 'di ba, nandito ka. Dapat alam mo yung karapatan ng bansa natin, karapatan na tayo po ay bigyan ng pansin ng mga pangangailangan ng bansa natin. Tingnan po ninyo ang ginagawa po sa ating estado. Sa balita po na ito, pag-uusapan natin itong 5 Chinese na nagkunwari umanong Pilipino. Ha? At syempre, bago natin umpisa na lahat, kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po nating parating. Tara, umpisa na natin to. Alright mga tol, tara, pag-usapan po natin, no? Sabi po dito sa balita, no, arestado sa Mindanao ang 5 Chinese na nagkukunwaring umanong mga Pilipino o Pinoy para mas madaling makapagtrabaho sa bansa. Ang ilan nakuhaan pa ng Philippine birth certificate. Okay, so alam po natin kung saan nag-umpisa tong mga ito, no? Alam ninyo yung Pogo po na yan. Philippine Offshore Gaming ba yan? Diba? Ewan ko. Hirapan akong i-pronounce palagi yan. Pero nakapasok po yan sa ating bansa sa nakalipas na administrasyon. Kaya po hindi nyo maiiwasan. Hindi po natin maikakaila na marami pong bumabanat sa mga Duterte pagdating po sa bagay niya. Kasi nga naman, diba, ang daming natutuwa sa gawa noon ni Digong, no? Lalo na sa pagsugpo sa krimen, sa pakikipag-usap sa iba pang mga bansa at sa kung ano pa mga marami pinagmamalakan ng iba, build, no? Sabi ng iba, utang din daw yun. Sa China ba? Ewan ko, wala po tayong alam dyan. Pero ngayon, ang pinag-uusapan po natin, ito, no? Saan na-aresto po itong mga to? Panoodin natin yung balita. Guys, no? Wait lang. Tara. Arestado sa Mindanao ang 5 Chinese na nagkukunwari umanong Pinoy para mas madaling makapagtrabaho sa bansa. Ang ilan, nakuhaan pa ng Philippine birth certificate. Nakatutok si Salima Refran. Sa bisa ng mga mission order ng Bureau of Immigration, inaresto ang 5 Chinese na nagkukunwaring Pilipino sa Mindanao. 4 sa kanila ay hinuli sa Mlang, North Cotabato dahil iligal na... So narinig na po ninyo sa Mindanao. Mga nagsasabi po diyan, no? Syempre yung mga pro Duterte po, 'di ba? Tayo po, laging gusto natin gumitna, no? Para matimbang yung kaliwat kanan. Madalas po natin banggitin 'yan sa ating mga vlog na pag ikaw pro Duterte ka, natural di mo natitignan yung panig ng iba. Kapag pro BBM ka, hindi mo na rin titignan yung panig ng iba, vice versa, no? Kasi may kinakampihan ka na, meron ka ng pinagkakapanatikuhan. Tama? So, di mo na makikita yung both sides. Sayo po gusto natin tignan na maigi lahat. Pag tinignan po ninyo, lagi po nilang ibinibida na itong bandang Mindanao o ang Davao, maayos na lugar, pero makikita po natin ito, dito po nahuhuli, no? Marami, no? Actually sa buong bansa po 'yan, to be fair, no? Pero tignan po ninyo, marami rin pong nahuhuli na Chinese na nakapasok po dito sa Mindanao, no? Tignan po ninyo yung balita, no?
So hindi totoo na dyan sa bandang lugar po ng mga baluarte po ng mga Duterte maayos. Parang pag sinabi nga po nila kapag nagkagera daw, yung iba no, hindi naman lahat, no? Pero pag sinabi ng iba kapag sinakop daw, nagkagera, no, kawawa daw ang Luzon, Mindanao lang daw, Davao lang daw ang maayos, no? Ganun ba talaga sila ang mga tao? Kung ganun ba kasama? At gustong mapahamak ang kapwa Pilipino? Tayo po hindi. Gusto natin maging maayos. So nabanggit lang natin, siningit lang natin para makita ninyo, ma-highlight po natin na ito po ay na-aresto sa bandang Mindanao. Play natin, patuloy. Na nagkukunwaring Pilipino sa Mindanao. 4 sa kanila ay hinuli sa Mlang, North Cotabato dahil iligal na nga nagtatrabaho sa isang chemical plant na kuhanan pa ng mga Philippine birth certificates at iba pang dokumento. Ang isa naman, hinuli sa hiwalay na operasyon dahil nagpapatakbo ng hardware store sa Digos City, Davao del Sur. Grabe, no? Talagang may business pa. Saan? Saan banda? Saan banda? Digos City, Davao del Sur. Davao, mga tol, Davao. Tignan ninyo, ha? Isang Chinese nationals na mga nagpapanggap na mga Pilipino nagpapatakbo pa ng business sa Mindanao, sa Davao. Exactly, to be exact, this is Davao. Magamit ng isang Pilipinong pangalan. Nagkukunwari sila bilang isang Pilipino para mas Ayan, mapadali ayan po ang sinasabi ninyo. yung kanilang pagtatrabaho at hindi na Sinasabi sila ninyong malinis, maayos. Ha? mahingan ng mga ibang mga dokumento. Nababahala ang Immigration Bureau sa pagdami ng mga dayuhang nagkukunwaring Pilipino at may hawak pang mga dokumento. Dapat talagang magkaroon ng masyadong paghihigpit sa pagpapalabas at pagbibigay ng mga dokumentong ito dahil ito po ay threat sa ating national security. At the same time din po, ang ating mga kababayan po parang inaagawan din po ng oportunidad makapagtrabaho, Ayan, isang mahalagang point po yung sinasabi ni Sir, no? Inaagawan ng opportunity ng ating mga kababayan, no? Pinahaharap, pinupronta, lalo po noon before yung Pogo, kumikita daw ng malaking pera, pero lately nalaman natin, no? Na recently lang inimbestigahan po ito at marami pong mga talamak na korupsyon po dito. Bakit nakapasok tong mga ito? Parang mga sila po ay naging tawag dito, ini-infect po nila yung bansa natin ng pagkasira, pagkabagsak economically. Sila po ay tumitirada ng pailalim, no? Kinukuha po ang opportunity ng ating mga kababayan sa pamamagitan. Ang katulad po nito, hindi naman sila mga Pilipino, hindi sila dumaan sa proseso, pero sila po yung mga businesswoman pa. Tama ba ako? No? So ayan, kita naman po natin, no, grabe talaga. At yan po yung dapat ninanamnam ninyong nangyayari. Kapag ang pinaboran po natin na yung CCP, Chinese Community Party, tama ba yung acronym meaning natin? Yung CCP o China, ito po, worldwide, no? Sama na Pilipinas, kapag sila po ay namayagpag internationally, binigay po yung kabuuan, yung malaking bahagi po ng West Philippine Sea, ng dyan sa banda po diyan, no? Kasi halo-halo po talaga yan kung tutusin. Chinese, diba? Chinese Sea, may Vietnam pa, may Pilipinas, iba-iba po, no? Hindi ko kabisado kung sino-sino may mga claim dyan, pero lagi po natin binabanggit, ang ginagawa po ng China ay paglabag sa international law kung saan sinasagasaan po niyang karapatan ng nakararami. Siya po ay kinuha na po o dinodominahan yung parte na dapat sana pinagkakasunduan paghatian po ng mga bansa na may claim, no? Yun yung ayon sa pagkaunawa ko, correct me if I'm wrong. Mag-aral po tayo, mag-search po tayo, tingnan po natin kung ano yung mas accurate na mga pananalita, hindi lamang po sa akin kundi sa pangkalahatan. Pag-aralan po ninyo at doon po kayo bumase, hindi yung bumabase po tayo sa damdamin. Tingnan po ninyo ilang incheck, no? Nahuli po dito. May business pa, no? Saan ka makakakita ng ganyan? Sa Pilipinas lang, no? Kaya tigilan na po natin yung pagiging pro Duterte, pagiging pro BBM. Tayo po'y maging pro, paano ba yun? Pro righteousness. Sa katwiran po tayo, no? Itigil na po natin yan. Okay?
Tigil, ha? So, kung may mga mapapadaan dito pro Duterte mga galit sasabihin pro BBM ka, edi wow. Diba? Edi wow talaga. Hindi po tayo pro BBM. May mga dadaan man o ano man. Diba? Lagi po natin sabihin sa isa't isa na ang katwiran po para sa lahat po yan. Dapat nilalakaran po natin. Sige, tapusin natin tong video po na to, balita. negosyo. Dahil alam po natin itong nagpapanggap ng mga Pilipino ay hindi naman talaga totoong Pilipino. Nahaharap ang 5 Chinese sa mga paglabag sa Philippine Immigration Act at deportation charges sa BI. Para sa GMA Integrated News, Sanima Nafra, nakatutok, 24 oras. Alright mga tol, no? Bago po tayo magpaalam, napakahalaga po na lumalakad po tayong lahat sa katwiran. Ito po'y pandaraya, no? Kaya po may batas, kaya po meron pong tayong sinusunod na mga rules ng ating gobyerno. Yan po ay para sa kaayusan ng lahat. At ito po, pumapasok, hindi lang po sila lumabag sa international law, nilalabag nila pati yung local na ating estado. Tama ba? Hindi sila sumusunod. Ito ba'y makapagre-rehistro sa kanilang mga tax, sa kanilang mga BIR? Kung makapag-rehistro man sila o makapagbayad ng tax o ano pa man, sila po hindi Pilipino. Dapat may proseso. Pero sila, binabypass nila. No? Sila po ay nag-a-act na mas matataas sa mga Pilipino sa bansa natin na dapat ipantay-pantay nga lang naman talaga kung tutusin. Pero eto po, no, nadodominahan na tayo ng paano natin aalisin kung yung hardware mismo sa inyo ay Chinese, diba? Tapos pinagmumukhang Pilipino. Maganda po yung ginagawa ng gobyerno po natin ngayon. Suportahan po natin, no, para po sa kaayusan po ng ating bansa yan. So, bago tayo magpaalam, comment down below kung anong masasabi mo sa usapin na to. Pag-usapan natin yung patuloy sa comment section. At syempre, do not forget to hit the subscribe button para updated ka palagi sa mga videos natin. See ya ulit sa susunod na video.